Okay, gaya ng sabi ko ay mag-start tayo ngayon sa kung saan tayo nagtapos nakaraan. Nandito na tayo sa topic na commitment to change. It takes commitment to change. Ito ang hindi alam ng maraming mga bagong tanggap sa Lord. Akala nila automatic yung pagbabago ng buhay. Akala nila kahit na hindi ka magiging committed na talagang magbabagong buhay ka, akala nila mangyayari yun ng kusa. Hindi po. Ang instant na nangyayari ay yung pagbabago ng ating pagkatao sa loob. Gaya ng sabi niya dito sa 2 Corinthians 5:17. But now in Christ, we are new creations. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Yan ay wala kang kinalaman diyan. Wala kang ginawa patungkol sa bagay na yun dahil yan ay ginawa ng Panginoon. Yung ating pagkatao sa loob na walang sino man tao dito sa mundo na may kakayahang baguhin ito, including ourselves, no? Na hindi natin kayang baguhin yung kalooban natin, sa loobin natin, yung ating pagkatao sa loob, yung ating espiritu. Subalit, ginawa ito ng banal na espiritu at ito'y sinimulan niyang gawin noong tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ay wala ka nang maidadagdag pa sa ginawa niyang yan sa loob natin. Wala ka nang maidadagdag pa kasi kumpleto, hindi kulang-kulang. Kumpleto yung ginawa ng Panginoon sa ating kaloob-looban, sa kaibuturan ng ating pagkatao na kung saan doon nagmumula ang lahat ng nagiging problema sa ating buhay. Ngayon, yung binago ng Lord sa ating pagkatao, sa kalooban natin, kung gusto natin ito na makita sa labas, then it takes commitment. Kasi yung ating panlabas na pagkatao ay na-train siya na sumunod sa Satanas sa pamamagitan ng pagsunod sa daloy sa sistema ng mundong ito na kung saan kung ano ang ginusto ng laman, yun ang nasusunod. Well-trained ang ating sarili na sumunod sa kung ano ang gusto ng ating katawan. Desires of the flesh ang siyang naig sa buhay ng isang tao. Kaya kung gusto ng isang tao ngayon na yung new life on the inside, yung new nature on the inside, new creation on the inside, kung gusto niya itong mag-manifest on the outside, then it takes commitment. It takes commitment for your inner being to change your life on the outside. And change involves twofold process. Okay, bago ko i-explain yon, gusto ko munang ibigay sa inyo yung statement na ito dahil maganda ang statement na ito. We must work within this truth to see a change in those areas where sin is still dominating or where sin still dominates. Ulitin ko, napaka-importante ito. We must work within this truth to see a change in those areas where sin still dominates. Okay. So ngayon, ang magandang gawin mo ngayon
is uh, i-analyze mo ang buhay mo, i-evaluate mo ang buhay mo. Saan yung mga bahagi nito na hanggang ngayon meron pa ring foothold ang kasalanan sa area na yon? Saan yung area ng buhay mo na hanggang ngayon ay hindi mo pa na-overcome ang kasalanan? Saan yung area ng buhay mo where sin still dominates? Where sin still wins? Yung area na yon, you need to work. Now, you don't need to work out for you to be saved. But to work out your salvation in the areas of your life where sin still dominates. Dahil kung saan nagdo-dominate ang kasalanan, then si Satan still dominates. Nagiging playground pa rin yun ng Satanas sa'yo. At hanggat nandun pa si Satanas, then kahit pa paano nakaka-score pa rin siya. So walang 100% victory sa ating buhay because of these areas of our life where sin still dominates, where Satan still dominates. But we have the power to overcome it. We have already overcome it because of what Jesus Christ has done. But we need to work out within these areas. Binigyan tayo ng Lord ng tools para maayos natin yung mga dapat ayusin. Halimbawa, binigyan kayo ng tools para sa sasakyan, tools para sa pagkakarpintero. Anong gamit ng mga tools na yon? Siyempre, gagamitin ito para ayusin yung mga dapat ayusin. Gamit pang ayos, kumbaga. Ngayon, kung hindi mo alam gamitin yung mga tools na ito, abay baka masira mo yung dapat sana inaayos. Ngayon nangyari sa maraming Kristiyano, di ba? Imbis na maayos yung buhay, mas nasira. Pero alam nila ang power of the name of Jesus. Alam nila ang believer's authority. Alam nila ang power of the Word of God. Alam nila ang power of the Holy Spirit. Alam nila ang power of prayer. Pero bakit nasira ang buhay nila? Hindi nila alam kasi gamitin yung tools. At alam po ninyo, ang ano dito, ang masaklap, ang tools, nakakasakit pag hindi mo alam gamitin. Hindi mo alam gamitin ng lagari, baka masugat ka. Hindi mo alam gamitin ng martilyo, mapupupok mo yung kamay. Masasaktan ka. Ang daming Kristiyano nasaktan. Ang daming Kristiyano na-offend. Alam nila lahat ng mga tools. Alam nila lahat ng mga spiritual tools. Ang problema, hindi nila alam gamitin. Hindi sila na-equip how to use the tools to fix those areas sa kanilang buhay that needs to be fixed. Ayaw natin maging ganun ang ating buhay, di ba? Okay. Change involves a twofold process. No? Twofold process. Process, hindi instant. Proseso. Kumbaga sa pag-apply ng trabaho, magpa-process ka ng papeles, ng requirements. Pag sinabing magpa-process ka, hindi ka agad-agad tapos. Ang dami mong dapat puntahan, dami mong dapat pagdaanan bago mo makumpleto. Bago matapos ang proseso, marami ka pang dadaanan. Maraming effort ang kinakailangan. Maraming pasensya ang kinakailangan. Maraming panalangin ang kinakailangan. Marami. Kasi pag hindi mo lalakipan ng panalangin, baka papalpak sa kabila ng lahat ng pagpapagal mo, hindi magkakaroon ng magandang resulta. So, kailangan talaga ng effort para matapos ang proseso. Ngayon, hindi mo kailangan mag-effort para maligtas. Si Jesus Christ ang gumawa ng effort na yan. Hindi mo kailangan mag-effort para maging new creation ka on the inside. May nag-effort na para sa'yo.
Ang effort na kailangan natin ngayon ay kung paano mag-manifest on the outside yung nangyari sa atin on the inside. Dahil kung hindi tayo mag-e-effort, walang mapapala. Sa mga manliligaw, 'di ba? Ang gusto ng mga ladies dapat nag-e-effort yung mga nanliligaw sa kanila. Kung hindi sila mag-e-effort, wala silang mapapala. Parang ganoon lang din. Pag hindi ka mag-e-effort, walang changes na mangyayari sa buhay natin. At alam po ninyo, yung effort hindi para sa mga tamad. Kasi pag tatamad-tamad tayo sa ating pagkakristyano, tamad tayong gawin yung mga spiritual activities, talagang walang changes na mangyayari sa ating buhay. Nga. Kaya maraming tayong mga kilalang kristyano ng matagal na hanggang ngayon, ang buhay nila para pa ring unbelievers. Yung pagsalita nila, para pa ring unbelievers. Yung mga expressions nila, expressions pa rin ng mga unbelievers. The way they will act on different circumstances, para pa rin kung paano mag-react ang mga unbelievers sa mga bagay na yan. Kasi hindi nag-e-effort na magbago. Hindi nag-e-effort na magbago. Ang kagandahan nito, once na ikaw ay nag-decide na mag-effort, then the grace of God will manifest. So, yung grace niya ganito, para mabalanse tayo. Kasi akala natin, pag grace, wala tayong dapat gawin, grace lang ang gagawa. Hindi po ganon. Yung trabaho ng grace ganito, unang-una sa lahat, kinumpleto ng grace of God ang salvation. Wala ka nang dapat gawin pa para madagdagan yung ginawa ng Panginoon na siguro makumpleto ang salvation mo. Si Jesus Christ gumawa ng lahat nun. Yan. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng grace. Siya ang yung grace. Kaya nga ang isa sa mga sulat ni Peter, sabi niya, the Holy Spirit, He is the Spirit of grace. Kasi ang pagkilos ng banal na Espiritu ay dahil sa grace of God. Because of the grace of God, ang Espiritu Santo napasa atin. At dahil sa grace of God, ang Espiritu Santo ay naninirahan na sa atin. At yung pag-udyok ng banal na Espiritu sa atin na ginagabayan niya tayo para magbagong buhay, that's the work of the grace. But you need to work out. You need to work it out. Kailangan mo pa rin sumunod because Christian life ay life of obedience. At kung sinabing life of obedience, isa sa mga pinaka-importanting sundin mo, yung udyok ng banal na Espiritu. Yung pag-udyok sa iyo ng banal na Espiritu, natanggalin mo ang mga bagay na ito na mali, that is the working of His grace on the inside of you. So, ganyan mag-work ang grace. Ngayon, once na sinunod mo yung udyok ng grace na magbagong buhay, then another work of grace is the strengthening grace. He will strengthen you para magawa mo yung isang bagay na napakahirap gawin. At kung ikaw ay bumagsak, the grace is still working sa kabila ng pag-e-effort mo para magbago ka, magkaroon ng changes sa area na yun na kung saan ang kasalanan ay nananaig pa. Tapos bumagsak ka, then, kung minsan parang ayaw mo nang bumalik kasi masyado ka nang paulit-ulit na bumagsak. Then pag nandun ka na sa punto na yun, pero nag-e-effort ka pa rin na bumalik at magbagong buhay, at nandun pa rin yung pagpupursige mo na ma-overcome mo yung kasalanan na yun, then where sin abounds, grace does much more abounds. Mas lalong magtatrabaho yung grace sa'yo. O ano pang dapat mong kakailanganin? Kompleto pala yung pagtrabaho ng grace simula una hanggang sa huli, hanggang sa matapos yung plano ng Diyos sa buhay mo. Grace is always there. Ngayon, pag kailangan mo ng provisions para mapagtagumpayan mo ang lahat at para magamit mo sa lahat ng pinapagawa ng Lord sa iyo, then the grace of God will provide everything for you. The grace of God will create
favor for you. Lahat nandyan gagawin ng grace para sa'yo. But you need to decide and be committed to change. To obey the Word of God. To obey the voice of God. At kapag ikaw ay decided to become obedient to the Lord, to His Spirit, to His Word, then makikita mo paano magtrabaho ang grace sa buhay mo. Magkakaroon ng acceleration. Yung bilis, yung proseso, yung bilis ng pagtatapos ng proseso sa buhay mo ay depende sa kung papaano ka nagki-crave to be changed. Matindi yun. Ibig sabihin yan, kaya tumatagal ang proseso ng pagbabagong buhay ng maraming Kristiyano, hindi naman talaga sila nagki-crave to be changed. Hindi naman talaga sila hungry and thirsty to be changed. Kasi kung talagang uhaw kang magbago, magkakaroon ng acceleration. Ganyan magtrabaho ang grace. Pero kung hindi ka uhaw, kumbaga hindi ka desperado na magbagong buhay, tumatagal talaga yung proseso. Kasi pag hindi ka desperadong magbago, no, ito ibig sabihin yan. Ito talaga ibig sabihin. Aminin natin o hindi. Kung talagang hindi tayo desperadong magbago sa area na yon ng ating buhay na kung saan ang kasalanan ay nagdo-dominate pa, hindi tayo desperado. Alam niyo ibig sabihin yan? Kasi gusto mo pa eh. Ayaw pa talagang lisanin yung buhay na yon. Baka sa isip mo hindi pa nasulit. Baka sa isip mo kulang pa yung karanasan mo sa bagay na yon. So hindi ka nagki-crave to be changed. O kaya yung power ng God sa area na yon sa buhay mo, which is the grace of God. The grace of God is the power of God. Hindi nag-work. Tumatagal ang proseso. Okay, naunawa natin kung bakit ang mga Kristiyano hindi pare-parehas yung bilis ng paglago. Hindi pare-parehas kasi yung cravings, yung hunger, thirst, and desperation na magbago. Alam niyo kung ang bagong Kristiyano, bagong tanggap sa Lord, at uhaw na uhaw siyang magbagong buhay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay kasi na-realize niya na ang area na yun ng kanyang buhay ay ipinagamit niya ng husto kay Satanas. Tapos nakakilala siya sa Panginoon at uhaw na uhaw siyang magbago sa area na yun. Uunahan po niya kayo. Uunahan po niya ang maraming nag-i-struggle na Kristiyano sa area na yon. Hanggat hindi nagiging desperado ang believer na magbagong buhay sa area na kung saan ang Satanas ay nananaig pa, then walang pagbabago or matagal ang pagbabago. Marami kayong ma-encounter na mga problema ng mga believers na ganito ang sitwasyon. O at least alam nyo na, napipicture nyo na kung paano ninyo sila matutulungan. Kung paano kayong minister. Nagpa-flash sa isip nyo yung mga scripture verses na inline sa ating pinag-aaralan. Or sa mga narinig na ninyong katuruan na natugma sa ating pinag-aaralan. Naihahanda ninyo ang sarili ninyo. Maging kayo. Nagiging aware kayo sa kalagayan ng inyong spiritual life, Christian life. Ito na yung dalawang proseso. Number 1, putting off the old. Putting off the old. Imagine nyo, para kayo nakasuot ng coat. Yung coat na yon, representing the old life. Then pag yung coat na yon, ayaw mo na nakasuot sa'yo kasi marumi na, feeling mo ang dumi mo na rin kasi marumi nga yung coat na yon. So, ang dapat mong gawin, hindi para magtiis sa bigat ng coat na yon. Pag dumadami na yung dumi dyan, talaga mas lalong bumibigat pakiramdam mo. Ngayon, ang gagawin mo dyan ay put off. Tanggalin.
You need to put off the old person. Tanggalin ang lumang pagkatao. Ito ang sabi ng Ephesians 4:22. That you put off concerning your former conduct the old man. Pag tinanggal mo yung old man, huwag mo nang ibalik. Minsan namimiss mo Para ka nagpahinang damit na ayaw mo na, pero nung nakita mong sinuot ng kung sino yung pinagbigyan mo, nakita mong suot niya, bagay na bagay niya, parang na-miss mo tuloy. Pero sa totoo lang ayaw mo na, pero na-miss mo. Pero minsan kasi ganun ang ating turing sa ating old man, sa ating old person. Kaya ito ay proseso. Hindi ibig sabihin na I'm putting off the old man right now, ay wala nang struggle. May struggle pa rin. Kailangan tuloy-tuloy ang pagtanggal mo ng iyong dating pagkatao. Kasi makulit. Makulit, no? Makulit yung dating pagkatao natin. Ilang beses na gustong mag-resurrect ito kahit na ikaw ay sobrang malalim ng Kristiyano sa salita ng Diyos at sa presensya ng Diyos. Mararamdaman mong magre-resurrect pa rin yung dati mong pagkatao. Yung mga area ng buhay mo na kung saan dati ay nag-dominate si Satanas. At syempre, miss din ni Satanas yun. Namimiss din niya yung kung paano niya i-control ang buhay mo. Namimiss niya yun. Kung matagal na tinanggal mo ng dating pagkatao mo, so matagal mong hindi ginawa yun. So, syempre, namimiss ni Satanas yun. Kaya paulit-ulit yan, pabalik-balik yan, na nagmamatsyag. Baka dumating yung time na ikaw ay mahina. Baka dumating yung time na ikaw ay hindi aware. At baka mabiktima ka niya. Magbabaka sakali yan ng maraming beses. Kaya yung pag-put off sa old man ay prosesong dapat gawin tuloy-tuloy hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon. Ang problema, hindi tayo aware doon. Sa unang makita mo, ang sinyalis nito na nagre-resurrect yung pagkatao natin dati, agad-agad na natin itong tanggalin. Huwag na nating i-entertain yung marami pang bagay na pwedeng nagbibigay ng kalakasan ng ating old man. Kasi, napanood nyo na yung Indamami, di ba? Yung Indamami, sa tuwing kumakain siya ng laman, no? Sa tuwing kumakain siya ng katawan ng tao, lumalakas siya ng lumalakas at nabubuo yung kanyang katawan. Hanggang sa nung sapat na yung nakain niyang laman, then tuluyan nang nagkaroon ng resurrection yung katawan. Parang ganun po ang nangyayari sa atin. Every time you think and dwell on thoughts about that old person, lumalakas, nakakakain siya ng laman. Every time na ikaw ay nakikipagkwentuhan sa mga tao na ang topic ninyo ay tungkol sa old person, nakakakain ng laman. Lumalakas, lumalakas. Every time na ikaw ay gumagawa ng anumang gawain na may kinalaman doon sa old person mo, nakakakain po ng laman yung old person. At kapag sapat na yung kanyang nakain, depende kung ilang beses mo siyang pakainin sa isang araw. Kung sa isang gabi napakain mo siya dahil kung ano nang mga binuksan mong website, abay, busog na busog yun. Natural, magre-resurrect yung old person. Bago mo patanggalin, gising na. Buhay na buhay na. Ang mangyayari dyan, makakaramdam ka na naman ng guilt.
Makakaramdam ka na naman ng condemnation. Lord, forgive me, I'm sorry. Sana ganun. Ang problema, kung nakaramdam ka ng guilt and condemnation, hindi ka nagrepent, titigas ang konsensya mo nun. Kakaliw yung konsensya mo. So, ganun nangyayari. Pinapakain natin yung old person natin, pinapakain natin yung old man natin, hindi magtataka tayo, bakit pa ulit-ulit tayo doon sa kasalanan? Natural, pinakain mo ng laman eh. Sabihin niya yan sa mga nagpapa-counsel sa inyo na meron silang problema sa laman. May problema sa area na yun ng kanilang buhay. Siyempre, pag pinapakain nila yung laman nila, lumalakas yung old person nila. Hanggang tuluyan ng mag-resurrect yun. All genuine change must begin in the heart. Ulitin ko. All genuine change must come from the heart. Kapag hindi nanggaling yan sa puso, hindi totoong pagbabago yan. Baka nagbabago lang siya dahil gusto niyang ipakita doon sa kanyang nililigawan na siya nagbago na. O baka nagbago lang siya dahil gusto niyang ipakita sa magulang niya na nagbagong buhay na siya. Kasi pag nakita siya, alam niya na pag nakita siya nagbagong buhay, nabibilan siya ng bagong gamit. May mga ganon. Peking pagbabago yon. Babalik doon sa old habits mo. Pagpeke. It must come from the heart. Na walang anumang material na bagay na nagmo-motivate. Na walang anumang bagay na mapapakinabangan mo in the flesh na magiging kapalit ng iyong pagbabago. Peking pagbabago yan. Yung totoong pagbabago, it must come from the heart. Alam mong wala kang iniisip na pakinabang sa gagawin mo ito, kundi talagang ginawa ka ng Diyos na gano'n. Ginawa ka niyang bago, kaya dapat lang na mamuhay ka ng ayon sa bago mong pagkatao. And the only motivation is because you love God. And you love God, that's why you will obey Him. If you love me, obey my commandments. Ako, napakaganda yun. Yan ang totoong pagbabago. Ang nagmo-motivate sa'yo is because you love God and you want to obey Him. Not because of blessing, not because of gadgets. Kasi pag nagbagong buhay ka para lang makakuha ka ng gadgets, paano kung luma na yung gadgets? O paano kung nakuha mo na yung gadgets at na-explore mo na? O di wala ka ng gana. O paano kung nasira? Paano kung may panibagong model? At ilang taon ang lumipas, laos na yung gadget mo. O paano yun? Kung yun ang motivation mo lang na nagbagong buhay. Pero kadalasan talaga, yung mga peking pagbabago, nagbabago lang sila kasi minotivate sila through material things. O minotivate sila na pag nagbago ka, then makukuha mo yung oo ko. Mga ganitong pagbabago, hindi po magtatagal. Kung napabago mo yung boyfriend mo dahil sa sinabi mong sasagutin mo siya, magsisisi ka sa bandang huli. Pag naibigay mo na ang lahat, magsisisi ka. Kung ako sa inyo, hihintayin ko na maging true disciple siya. Hindi ko pangangakuan na kung siya naging true disciple, di magiging kami. Hindi ko sasabihin yan kung ako sa inyo. Basta't i-disciple ko siya, tutulungan ko siya maging disciple, at ganda kung talagang naging fruitful siya. Pero kung namomotivate siya dahil lang sa pinangakuan mo siya na magiging kayo, maliit ang porsyento para magtuloy-tuloy yon. Choice pa rin niya yon pagdating ng araw. Kung siya man ay tuluyan nagbago, hindi dahil sa minotivate mo, kundi talagang na-encounter niya ang Lord. Kaya yan ang pagpursigihan ninyo, yung
yung minamahal ninyo, yung ma-encounter niya si Lord. Kasi pag na-encounter niya si Lord, kayo mismo bawas problema. Hindi na kayo magmo-monitor niyan. Monitor na kayo ng monitor kasi alam ninyo, hindi pa mapagkakatiwalaan yung mahal ninyo. Dahil hindi pa yung na-encounter ng Lord. Imposible naman na sa araw at gabi mong idudulog sa Panginoon na ma-encounter niya ang Panginoon. Imposible naman walang mangyayari. Kaya wala nangyayari kasi hindi mo nagagawa na siya i-intercede. At kung kasama mo siya, hindi kayo nagpipray together. Delikado yan pag hindi kayo nagpipray together. Yung praying together, yun lang ang pangontra ninyo sa maaring mangyaring hindi maganda. Walang ibang pangontra sa hindi dapat mangyari kundi praying together. Hindi makukontra yan ng pagbabawal ng magulang ninyo. Hindi makukontra yan ng pagbabawal sa church ninyo. Naobserbahan ko na yan noon pa. Kung kailan sila binabawalan, doon naman tumitindi ang kanilang pagmamahalan. Ang makakakontra lang dyan ay kung ang bawat isa sa kanila naging passionate sila sa Lord at naging passionate sila na magkasamang magpipray to intercede the church, to intercede the church members, i-intercede yung mga dapat i-intercede. Pag ganyan ginawa ng magkasintahan, walang mangyayaring masama. Walang mangyayaring hindi maganda. Maganda ang kaukuyan. Sa maniwala kahit siya, hindi, bahala kayo. Ako ay nagsasalita lamang base sa akin na obserbahan ng ilang taon na. Baka iba sa'yo, hindi pa ipinanganak nung naobserbahan ko na. Yan. Kaya kailangan talaga dumaan sa proseso sa pagtanggal ng dating pagkatao. Dahil kung hindi, kusang nagre-resurrect. Lalo na kung sa tuwing siya nanonood, then doon sa mga parte ng eksena ng pinapanood, ay mayroong area doon ng kanyang kahinaan. Naku, nakakakain ng laman. Okay, so you need to put off the old man continually. Make it a practice. Hanggang sa maging aware ka lagi sa sarili mo kung nagre-resurrect na yung old man mo. Then it's not enough, It's not enough to put off the old man. Denying the flesh, kumbaga. If you love me, follow me, deny yourself, sabi ng ating Panginoon. But it's not enough. Second is putting on the new man. Ayan, tingnan natin kung anong sinutukoy niya dito na putting on the new man. Ephesians 4:24. Put on the new man, which was created according to God, in righteousness and true holiness. We cannot put off old habits without putting on new ones. Honesty must replace dishonesty. Kita niyo yan? Honesty must replace dishonesty. Personal responsibility for sin must replace blaming others. So make it a practice to become honest. Make it a practice to personally accept the responsibility when you sin. Don't blame others. Make it a practice. Through desire and discipline, new habits will become our lifestyle. So ito na yung sinasabi ko kanina, na mag-form kayo ng new habits. Ibig sabihin yan, pag ginagawa mo yan, nag-form ka ng bagong habits, you are putting on the new man. So, halimbawa, pagkatapos ko dito, na magturo, then magbabasa ako ng Bible, and then I will meditate it. Anong ginagawa ko? I am putting on my new person on the inside. My new man. The new creation on the inside. And then after ko magbasa ng Biblia, nagkakain, di maya-maya, kukunin ko yung gitara, and then mag-worship ako. Ano ginagawa ko? I am putting on my new man. And then maya-maya, hanap ako ng masishiran ko. Anong ginagawa ko? When I share the gospel, I am putting on my new man.
And then, magpaplano ako ng mga plano sa ministry. Ano ginagawa ko? I am putting on the new man. So, every time na gagawin ko yung mga bagay na spiritual activities, I am putting on the new man. At kapag naging lifestyle ko na yung mga activities na ito, then magkakaroon na ngayon ng kahinaan, magkakaroon na ng panghihina ang aking mga dating ginagawa. Pero pag hindi ako gagawa ng panibagong spiritual na gawain, araw-araw, malakas pa rin yung hatak ng aking dating ginagawa. Anytime, pwede akong mahumaling ulit sa mga dati kong ginagawa. Hanggat hindi ako gumagawa ng mga panibagong gawain ng mga espiritual. Ngayon, pag hindi ko ginagawa yung mga espiritual, ibig sabihin, tamad. Dahil sa tamad ako, natural, babalik ako sa aking dating pagkatao. Babalik yung mga dati kong ginagawa. At kapag wala nang makaka-encourage sa akin, wala nang word of God na makakapag-convict sa akin, dahil tumigas na yung aking konsensya, anong mangyayari? Backsliding. Di ba? Ang dami mga backsliders. Ganito sila nag-umpisa, yung tinutukoy ko sa inyo. Hindi na nila inilabas yung kanilang bagong pagkatao. Hindi na sila namuhay ayon sa kanilang bagong pagkatao. Akala nila sapat na yung kanilang pagbabasa ng Biblia noon. Akala nila sapat na yung pinang-attend nila noon. Akala nila sapat na yung naibigay nila sa church. Akala nila sapat na lahat yung kanilang pagpipray. Akala nila sapat na yung kanilang paglilingkod. Mali. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, hindi kailanman masasapat ang mga paggawa ng spiritual na activities. Hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon, hindi kailanman masasapat yung ating mga ginagawa sa pag-meditate, sa pag-pray, sa pag-intercede, sa pag-worship, sa pagkanta sa Panginoon, sa pag-serve sa Lord, sa pag-share ng gospel. Hindi yan hihinto. Kasi pag inihinto ko yan, magte-take over ang aking old man. Pag pinahinto mo na akong mag-meditate, mag-pray, mag-worship, at ako'y huminto, magte-take over na yung mga dati kong ginagawa. Unti-unti na yan. Unti-unti na niya akong pababalikin sa mga dati kong ginagawa. Palagay ko iba sa'yo napipicture yung sarili niya dati. Okay. Yung agents of change. Okay? Pag ginawa natin to, we put on the new man by creating new habits, by creating, by doing consistently the spiritual activities. And then, we continually resist. We continually say no to the works of the flesh. Actually, meron tayong lakas na gawin yon. To say no kapag nagagawa natin continually yung spiritual activities. Ngayon, pag ginawa natin to, we put on the new man, we put off the old man, then there are 3 important agents kung bakit nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. And then, baka magtagal ako ng konti dito, ipapaliwanag ko lahat yung sistema nito, okay? Number one agent of change is the power of truth. The power of truth, the power of the word of God. Okay, so tinan niyo yung Hebrews 4:12. Para makita niyo yung power ng word of God. Bakit kailangan nating i-meditate? Because it is powerful. Okay? Sa Hebrews 4:12, sabi niya, "For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword." Okay? Ito daw ay mas matalim kaysa sa isang tabak na magkabila ang talim.
O kung ito man ay two-edged sword, okay? Kung ang Word of God ay two-edged sword, tabak na magkabila ang talim, yung isang talim doon is for you to resist the devil, for you to use it in resisting the devil. Yung isang talim naman is to purge you, para tanggalin yung mga dapat tanggalin sa'yo. At alam po niyo, kapag matalim, sa totoo lang pag matalim, bawat sakit yon. Kapag matalim yung nakasugat sa'yo, bilis masugat, pero pagka mapurol, ako, doble sakit. Eh, ang Word of God, nakadesign siya na pag talagang binigyan mo ng pagkakataon kumilos ito sa buhay mo, mabilisan at hindi gaanong masakit. Kaya po kayo nasasaktan kapag sinabi ng salita ng Diyos na tanggalin mo ito, tanggalin mo yan. Kaya kayo nasasaktan kasi hindi kayo willing. Hindi mo talaga gusto pa. Eh, pag ito'y ginusto mo, makikita mo gaano katalim ang Word of God. Ako, ang bilis niyang tanggalin yung mga bagay na ito na hindi ka nasasaktan. Okay, sabi niya, the Word of God must be our source of counsel. The Word of God must be the source of our counsel. Kung sa palagay mo kailangan mo ng counseling at hindi mo alam kung kanino ka lalapit at nahiya mong sabihin, nahiya mong i-reveal yung pinagdadaanan mo kasi pagka ni-reveal mo sa kanila, mamimisinterpret nila, sasabihin nila, nababaliw ka na. Ayaw mo mapa-check up kasi baka sabihin ng psychiatrist na ikaw ay may tama na. Baka may tama na yung utak mo. O sasabihin ng mga iba, nalaman na nagpa-psychiatrist ka, may tama na. Kung ganun yung kalagayan mo, then pakakalmahin kita. The Word of God must be the source of your counsel. Ano yung normal sa teenager? Normal sa teenager na sa problema sa loob ng pamilya or problema sa kanilang love life or sa pag-aaral, normal sa kanila na naaapektuhan ng kanilang pag-iisip. At ang mga iba ay hindi nila ipinapahalata dahil sa, siyempre, may iniingatan silang reputasyon. Ang mga iba ay denial, dinideny nila, pero makikita mo talaga na may kawerduhan na sila. Actually, yung mga nakikita niyo mga kaklase ninyo sa secular dati na may pagkawerdo, actually may tama ng konti. Ayaw naman nating iprangkang ganun, pero sila yung mga hindi marunong makipag-cope sa stress. Sila yung mga hindi marunong mag-handle ng stress. Pag nakaramdam na sila ng stress, ay idadaan sa alak, idadaan sa sigarilyo. Yung mga ito, may problema sa utak yung mga ito. May mental disorder yung mga ito. Ngayon, ayaw aminin yan. Siyempre, ayaw nilang aminin yan. Natural lang na ginagawa ito. Yan ang mga sagot nila. Pero sa totoo lang, may mga mental disorder ang mga ito. Ngayon, kung ganun ka, may mga itinatago kang ayaw mong malaman ng iba kasi pag nalaman nila yon, alam mo na mas makakababa ng iyong credibility. Alam nyo, the Word of God, wala siyang hindi kayang gamutin. Walang hindi kayang gamutin ng Word of God. It can penetrate to your emotion. It can penetrate to your will. It can penetrate to your mind, to your heart, to everywhere sa buhay mo
na mayroong problema. So make it the source of your counsel. At kung ikaw ay nagka-counsel ng iba, make sure that you have the Word of God to offer. Kasi yun lang din talaga ang siyang makakatulong sa kanila. Okay? If we are to effectively help others, we must know what the Bible teaches. A counselor without the Word of God is left to his own understanding and lacks both discernment and authority. Alam mo, meron akong kilala na magaling siya talagang makisalamuha sa mga tao at ang daming nagkukonsulta sa kanya, ang daming mga nagtatanong-tanong sa kanya. Pero alam ko, ang taong ito, hindi siya ganun kalalim sa Word of God. Mahiling magbasa, pero hindi yung mga binabasa niya ay okay lang din. At kung siya'y nag-advise, alam mong walang authority kasi try mo. Yan laging sinasabi, uy, try mo yan ganito. Try mo. Pero hindi ko sure kung effective ito. Basta try mo lang. Pero ang daming kumukonsulta sa kanya, pero wala siyang assurance sa kanya mga sinasabi. Basta sinasabi lang niya, try mo. Siguro dahil sa charisma niya sa mga tao. So, lack of authority, lack of discernment. Hindi niya talaga naiintindihan yung nangyayari. Alam niya, naririnig niya, nabivisualize niya, pero hindi niya natitrace talaga yung pinakaugat ng lahat ng problema na nagpapa-counsel sa kanya. Kung ano yung papasok sa isip niya, sige, basta sasabihin na lang niya, ganun siya. Habang nagkikwento yung tao, tapos yung pumasok sa isip niya, sasabihin niya, hindi magkikwento ulit yung tao, may papasok sa isip niya, sasabihin niya ulit. Sana kung ang taong ito ay full of the Word of God, then madidevelop sana yung kanyang discernment para mas maging effective siya sa pagbibigay ng counsel and with authority pa. Sana. When we know what the Bible teaches, we can provide God's answers. We can provide God answers if we know the teachings of the Word of God. When His Word is spoken, it begins a deep work in the life of the hearer. Di ba, pinag-usapan natin is the power of truth, the number one agent of change. Ang Word of God kasi, once na ito ay nabigkas, doon sa nakikinig, yung Word of God na napakinggan niya, it will begin to work on the inside of him or on the inside of her. That's the power of the Word of God. When you speak the Word of God, it will begin to work on the inside of the hearer. That's why we need to be loaded with the Word of God. Sa bawat sitwasyon ng tao, meron kang tumpak na maibibigay ng Word of God. Then pag nangyari yan, masasabi mo sa iyong sarili, hindi ikaw ang nagpabago sa Kanya, kundi binago siya ng salita ng Panginoon. Kung hindi ka kasi nagbibigay ng Word of God, parang mo laging kinukuha yung credit. Sa'yo lagi ang credit. Sa'yo lagi yung papuri. Kaya nang yung sinasabi ko sa inyo, kaya lagi yung nababanggit, kasi ako ang, ako nag-advise sa kanya yun . Nakukuha niya yung papuri. Buti na lang, nakinig siya sa sinabi ko. Kasi kung hindi, so siya ang napupuri. Pero pagka alam mong Word of God, ang siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng magandang solusyon yung pag-uusap ninyo, then glory to God.
Hindi mo kukunin yung papuri. The Word of God is not only living and powerful, but is piercing even to the division of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the two thoughts and intents of the heart. Tinuloy ko yung binasa yung Hebrews 4:12. Discerner of thoughts. May mga times na yung counsel, nililihis yung usapan, pero nung sinabi mo yung Word of God, hindi na nakaimik. Kasi na-realize niya, may nakakaalam ng kanyang ginawa. Natural, alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. We often feel like the counsel we have given has not had much of an impact. When we have spoken the Word of God, though we can trust that it will not return void, tulad ng sinabi ng Isaiah 55:11, a person may leave your presence, but the Word does not leave him. If his heart is right, it will eventually bring forth the fruit of enlightenment and change. Kapag naibigkas mo, naihayag mo, naishare mo ang Word of God, then aalis na siya. Maghiwalay na kayo, aalis na siya sa presensya mo. The Word of God will not leave him because it will not return to him void. Nalala ko tuloy yung merong isang nagpipreach. And then, naka-record yung kanyang preaching. Paulit-ulit na pinapakinggan ng isang lasinggero. Sa tuwing tatagay na siya, ipi-play na niya yung preaching. So, pag na-play niya yung preaching, ang laging napapakinggan niya yung preaching doon na si Jesus Christ naging makasalanan para sa atin upang yung parusa na dapat tayo ang siyang aako ay inako ni Jesus Christ nang sa ganon magkaroon ako ng kalayaan ngayon. Paulit-ulit. Sa tuwing iinom, paulit-ulit. Hanggang sa isang gabi, habang tumatagay siya, narinig niya ulit. Tinapos na ni Jesus Christ lahat. Na sa ganon, ikaw ay hindi na maging alila ng kasalanan. Di pinatay niya. Sabi niya, what? Bakit walang nagsabi sa akin yan? Sabi niya, samantalang sa tuwing gabi na papakinggan niya. And then, sa time na yon, unti-unti nang nawala yung kanyang appetite na uminom. Dahil nag-penetrate na sa puso niya ang salita ng Diyos. Binago siya ng salita ng Diyos. Alala ko yung preacher ulit, crusade, hindi naman crusade, kundi basta sa isang lugar, nagpipreach siya lagi at invited ng kahit sino, pati ang mga believers. Hindi lagi niyang pinipreach. If you confess Jesus is Lord, thou shalt be saved. And then yung isang tao, nakukulitan na. Pero sa kanyang pagdadrive, pagpupunta na siya uuwi na siya ng bahay, laging umiikot sa isip niya yun at sa puso niya, nakukonvict na siya. If you confess Jesus is Lord, you shall be saved. Hanggang sa isang araw, patuloy siyang nakikinig ng Word of God na yun. Hanggang sa isang araw, tinrayan niya, kinonfess niya, Jesus, you are Lord. At nung sinabi niya, ibang dating, inulit niya ulit, Jesus, you are Lord. Jesus, you are my Lord.
Then sabi niya, nung siya nag-testimony, something on the inside of me na hindi ko may paliwanag, sabi niya. Ngayon ko lang nalalaman, I became a new creator. That's the power of the Word of God. May mga times na ikaw ang nag-share ng Word of God pero walang resulta, hindi siya tumanggap. Di malalaman mo na lamang isang araw, nagsiserve na pala siya sa Lord, sa ibang church. It's the power of the Word of God. So ganyan mag-work ang Word of God sa buhay ng isang tao. Mag-work ang Word of God sa buhay ng isang tao. Kaya ang counselor dapat loaded siya talaga ng Word of God. As he receives the Word, a person may leave your presence, but the Word does not leave him. If his heart is right, it will eventually bring forth the fruit of enlightenment and change. As he receives the Word, it begins the process of deliverance. Tignan niya, as he receives the Word, it begins the process of deliverance. Described in John 8:31-32, if you abide in my word, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kaya once na ang Word of God ay naihayag mo na sa Kanya, then the process of deliverance nag-start. So you need to continue na ipaalala sa Kanya or gumawa ka ng paraan para ma-remind sa Kanya. Kasi eventually the Word of God will arrest his life. So, hindi ko alam kung matatapos natin itong susunod kasi meron pa tayong 5 to 10 minutes. Siguro. The second agent is the person of the Holy Spirit. The person of the Holy Spirit. Nakakalimutan ito minsan ng counselor, lalo kung siya ay bihasa na mag-rely sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At minsan, tayo ay nagko-conclude sa reaction ng tao. Halimbawa, yung dating ay parang hindi siya nakikinig. At dahil sa yun ang dating sa atin, then sa ating sarili, okay lang kung hindi ka nakikinig. Balang araw, marirealize mo rin. Hindi tayo dapat magko-conclude sa kanilang mga naging reactions. We need to trust and rely in the power of the truth, the Word of God, and in the power of the Holy Spirit. Maging sa ating personal life, we need to rely on the Word of God to change our lives. We need to trust and rely on the Word of God na binabasa natin at minemeditate natin at kinukonfess natin. We need to trust the power of that Word and then ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Ipagkatiwala sa Kanyang salita. Na yung Kanyang salita, it will purge our life. It will change our life. And then second, we need to trust and rely on the power of the Holy Spirit, that the Holy Spirit will work on the inside of us. He will change us. He will transform us in the likeness of Christ. He will strengthen us when there is a temptation. The Holy Spirit will continue to work in our heart. We need to continually trust and rely in the power of the Holy Spirit. So you need to make it a practice to rely in the power of the Holy Spirit. Para pag ikaw ay nag-counsel ngayon, dala-dala mo yon. Hindi lang sa ikaw ay nagtitiwala sa sariling pagbabago ng iyong buhay, kundi nagtitiwala ka na yung Holy Spirit na bumago sa buhay mo, babaguhin din niya yung nagpapa-counsel sa'yo. You need to learn to trust that. You need to learn to trust Him and rely on Him. He is the greatest counselor, the Holy Spirit.
He is the Paraclete. Na mayroong 7 meaning, at one of them is He is our counselor. He's a great counselor. So, let the Holy Spirit, allow the Holy Spirit to move kapag ikaw ay nagka-counsel. Let the Holy Spirit speak to the counselee through you. So, yan ay natutunan ko sa conversation, yung pagtitiwala sa Holy Spirit, na maging Holy Spirit controlled yung conversation. Minsan, ang mga kinakaunselan mo, maboka sila. Siyempre, hahanap ka ng pagkakataon, and at the same time, nagpipray ka, then humahanap ka ng pagkakataon para ikaw ay makapag-share ng Word of God. And then, pag sa mga ganong time, you need to trust in the Holy Spirit na siyang mag-control ng conversation. Meron naman magpapakounsel sa'yo, lumapit, luluha lang, iiyak lang, pero wala namang sinasabi. Hindi mo lang kung paano umpisa, wala naman siya sinasabi. Na-try ko yun. Kailangan ko pa namang umalis na. Magpapakounsel siya. Nung ready ka na para pakinggan kung ano yung problema niya, hindi na siya makapagsalita, pero umiiyak. Minsan hindi na ako makatiis. So I just trust the Holy Spirit, and then I began to speak, and then sa aking pagsasalita, gumanon siya. Yung aking sinasabi, yun pala yung kanyang pinagdadaanan. Hindi mamaya nagpaalam. Wala siyang kinuwento. Wala man lang siyang naikwento, pero nakakuha siya ng sagot. Why? It's the power of the Holy Spirit. At kahit sino sa atin, pwede niyang gamitin. Kasi nasa atin siya. Kasi kasama mo siya. So learn to trust Him. Learn to trust in Him. Sa bawat conversation, you will never know kung papaano yung laki at lawak ng magiging impluensya sa buhay ng isang taong nakapakinig lamang ng ilang sentence mula sa iyo that is inspired by the Holy Spirit. You will never know. Pag ikaw ay nagsalita under the anointing, hindi mo lang alam na maging sa future ng taong iyon na wala na siyang chance para makausap ka, yung sinabi mo sa kanya under the anointing, nangungusap pa rin sa kanya. Kaya madalas marinig yan, pag ikaw ay laging nagsasalita under the anointing, and then matagal mong hindi nakausap, tapos nagkita kayo unexpected, no? Sasabihin yan, hindi ko makalimutan yung mga sinabi nyo noon. Hindi ko makalimutan yung mga advice nyo noon. Hindi ko makalimutan yung mga tinuro nyo noon. Akala niya kayo. But actually, it's the Holy Spirit na nangusap sa kanya. Ginamit lang yung tao. At sa sinabi ng Holy Spirit sa kanya, sa pamamagitan ng tao, hanggang sa future niya, nangungusap pa rin sa kanya. Yan ang halaga na nagka-counsel ka, na nagtitiwala ka sa Holy Spirit, na siya ang magbigay ng mga salitang bibitawan mo that will minister to him or to her forever. Kalahin mo, makakapag-minister sa kanya hanggang sa future niya yung sinabi mo sa kanya. Hindi mo kaya yun. Ang Holy Spirit kaya niya. Diba? So, God dwells within the life of every believer in the person of the Holy Spirit. One of the Spirit's functions, as described in John 16:13, is to guide you into all truth. Jesus further states that He will take of what is mine and declare it to you.
Sabi ni Jesus, He will take what is mine. Kung ano yung nasa puso ko, ano yung nasa isip ko, the Holy Spirit will take it. And then ipapaalam niya sa'yo. Kalahin mo. Ganyan palang ginagawa ng Holy Spirit. Ano man ang nasa isip at puso ng Diyos, pwede niya itong makuha directly from heaven and then iabot sa'yo personally. O, di fresh. Fresh from heaven. Alam nga naman nagsisinungaling si Jesus Christ dito. O, sabi, pag ang Holy Spirit, sabi niya, ay napaseen niya na. Yung mga bagay mismo na nasa puso ko, kukunin niya para ihayag sa inyo. Kaya kahit si Jesus Christ, physically nandun siya sa langit, kayang-kaya niya na iparating ang kanyang nasa puso't isipan kasi nasa atin ang Espiritu Santo. Siyempre, vice versa, ganun din. Kung ano yung nasa puso't isipan natin, pwede rin niyang kunin yun and then iparating sa ating Panginoon. He knows the intents of our hearts. Napaka-importante yun, intention ng ating puso kasi minsan kasi akala natin, nagtatanong tayo, bakit si ganito? Ang bait naman. Ba't nangyayari sa kanya yung ganito? Hindi natin kinokontra yan kung gano'n ang pagkakakilala natin, kung talagang mabait siya. Pero sa palagay mo, alam mo ba ang kanyang intention? Alam mo ba ang kanyang mga naging motibo? Alam mo ba lahat ng nilalaman ng kanyang puso't isipan? Alam po ninyo yung intention and motive ng tao. May consequence din yon. Kaya nga sabi niya, iniisip mo pa lang when it comes to adultery, di ba? Iniisip mo pa lang. So ano ang intention at motibo mo? The counselor must depend upon the assistance of the Holy Spirit in ministering to the needs of others. He alone can give us a clear scriptural discernment of the problem. He alone can empower the person in need to believe and apply God's solution to his life. Only the Holy Spirit ang siya makakapag-empower doon sa kinakaunselan mo upang tanggapin niya ang salita ng Panginoon at i-apply ito sa kanyang buhay at magkaroon ng resulta. The Holy Spirit is the only person that can do that, hindi ikaw. You're blessed.